Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video gagawa tayo ng kalabasang okoy. At syempre meron tayo ditong shrimp. Ang kilo ngayon ng shrimp dito sa amin ay 440 pesos. Bali ang binili ko lang guys is 1/4. Mga halagang 110. So anyway, eto na muna yung una nating gagawin. Syempre tatanggalan natin ng bituka yung shrimp. Ganyan lang kadali yan. Tutusukin mo lang ng toothpick para maalis natin yung mga kinain ng hipon. Pagkatapos hugasan ko lang to, and then pakukuluan ko to ng saglit lang, isang kulo lang, kasi para mas madali ko lang matatanggal yung balat ng hipon. So set aside ko muna yan, tapos dito na tayo sa kalabasa. Yung kalabasa ko worth 40 pesos. Pagkatapos babalatan na rin natin yung carrots. Balis, konti lang naman guys yung nito, yung ingredients nito. Ito lang naman din, kalabasa, carrots, lalagyan natin ng garlic and onion, tapos lalagyan natin ng shrimp at saka egg. So yun na yung lahat. At pagkatapos, pag nabalatan na natin lahat at nahugasan na natin, i-slice na natin ng ganito kaliliit, kaninipis. Medyo tiyagaan nga lang pag maghihiwa ka ng ganito kanipis, kasi nga syempre medyo mabagal kasi nga maninipis yung kailangan natin. Pero kung gusto mo gumamit ka rin ng yung sa cheese grater, pwede rin. Mamaya ganun nga yung gagawin natin Nag-iwan ako ng ilang piraso pa. Gagayatin ko sa sa cheese grater. Ganyan. Tinignan ko lang naman din kung ano yung mas mabilis. Pero parang mas maganda pa rin talaga yung slice mo na lang ng mas manipis kaysa magkaskas nito. Pagkatapos slicein na rin natin yung carrots. Parehas lang doon sa slice na ginawa natin dito sa kalabasa. Ang magandang carrots na pipiliin nyo talaga yung orange na orange. Yung makikita mo naman yung fresh na fresh. Tapos, maganda kasi yung yung manamis-namis na carrots. May carrots kasi minsan na nabibili na matabang. Hindi masarap. Kaya maganda yung pipiliin mo rin yung carrots. Kasi masarap yung yung carrots na kahit yung sariwa, masarap kainin yung yung manamis-namis. So anyway, pagkatapos niyan, eto na, isusunod na rin natin yung garlic and onion. I-slicein lang din natin naman ng pino. Isa to sa sa klase ng okoy na gusto ng kids, kasi yung kalabasang okoy, masarap kasi manamis-namis yung lasa ng kalabasa. Kaya pag gagawa ka ng ganito, pipiliin mo talaga yung kalabasa tsaka yung carrots. Yung maganda klase ng kalabasa, yung maligat, yan. So anyway, ayan na, natanggalan na natin ng shell ng balat yung hipon. Kaya nilaga ko kanina kasi para mas madaling tanggalan ng balat. At saka pre-cook na syempre. So yan na-chop na natin ng maliliit yung hipon natin. Ready na yan, kumpleto na yung natin, gagawin natin. So syempre, pagsasama-samahin mo na lang lahat-lahat yan. Kahit dyan yung mauna pa, basta isama mo na lahat. Dito ko na sa kawali nilagay kasi para madaling haluin, madaling i-mix, kasi marami itong gagawin nating okoy. So anyway, yan na, lagay na natin lahat. Tapos nyan, ilalagay ko na yung black pepper, and then lalagyan na natin ng salt. Pagkatapos, lalagyan ko to ng MSG for umami taste. Yung MSG, optional yan. Depende sa inyo kung gumagamit kayo yan. Then, lagyan na natin ng all-purpose flour. Tapos, hahaluin ko lang muna. Ang okoy daw originated nito sa Laguna. Tapos, ang okoy kasi, syempre famous nga, kahit ako alam ko nga yung okoy Kasi, makikita mo siya kahit sa mga karinderya or sa bangketa, kasi nga madali itong lutuin. At the same time, pwede itong parang instant food na hindi mo na kailangan na lagyan ng rice or sabayan pa ng rice. Pwede siyang as appetizer or pwede rin siyang as merienda. Pagkatapos, lagyan ko rin ng cornstarch para yung cornstarch yung magsisilbing pampalutong dito sa ating okoy. Haluin lang muna natin maigi. Pagkatapos, lalagyan na natin ng 3 pirasong itlog. Ito yung magsisilbing, kumbaga, pandikit para mag-bind yung ating okoy. O pagkatapos natin mahalo, ayan na, ready na yan. So magluluto na tayo. May naluto na nga akong una. Siyempre, pag magluluto ka nito, kailangan yung mantika mo, as always naman na sinasabi ko yan, kailangan talaga mainit yung mantika mo. Para
yung hindi sisip-sip ng mantika ng gusto yung niluluto mo. Kasi pag malamig yung mantika, mangyayari niyan. Sisip-sipin lang ng niluluto mo yung mantika. Kaya kailangan tuwing magpiprito ka, laging mainit yung mantika mo. Pero syempre, yung mantika mo, hindi naman sobrang init na masusunog yung niluluto mo. Eto na, malapit na tayong matapos sa ating ginagawa. So, magti-thank you po muna ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa matyagaan yung panonood sa aking channel. At syempre, kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Eto, maganda magbenta nito kasi marami kang magagawa sa isang buong kalabasa lang eh. Tapos, bibenta mo ng 10 pesos isa or 7 pesos ang isa, kikita ka rin naman talaga. So anyway, pagkatapos natin yan, eto, nagbalat tayo ng pipino, tapos lalagyan lang natin ng garlic and onion. Kasi ito yung gagawin nating pinakasawsawan. So ang gagawin lang natin yan, lalagyan natin ng vinegar, then lalagyan natin ng salt and pepper to taste. Pagkatapos, lalagyan natin ng sugar. Siyempre, dinamihan ko yung sugar kasi gusto ko manamis-namis. Then, nilagyan natin ng sili para may konting kick. Gantong sausawan yung bagay sa mga napiprito tulad nitong okoy. Kasi, pag meron ka sausawan na may suka, nakakatanggal ng suya, no? Di ba, minsan nakakaumay, lalo na pag medyo mamantika yung kinakain mo. So, eto ang bagay dyan na sausawan. There you go guys. Eto na yung ating okay na kalabasa at may kasama pang sausawan. That's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today at sana po abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. Thank you for watching. Diyos mabalos. God bless everyone. See you on my next video. Bye-bye.